So guys, mahal nga ba talaga ang grocery dito sa California? Marami ho kasing mga nagtatanong, yung mga nagbabalak ko na lumipat dito sa California galing sa ibang state, pero pang tiga Canada na pinaplano nila lumipat sa California, pero nagdadalawang isip sila kasi hindi nila alam kung kakayanin ba nila kasi nga narinig nila mataas ang cost of living, baka mamaya hindi magkasya kung ano yung magiging sweldo nila. Since grocery ang isa sa mga malaki pinagkakagastusan every month bukod sa housing, we'll find out kung mas mahal ba talaga ang grocery dito sa California compare sa other state o sa ibang bansa katulad ng Canada. Ito, basta yun guys, tingnan lang natin kung ano yung mga presyo, tapos we'll find out kung sa tingin nyo ba mas mahal ba yung mga pagkain dito or yung mga bilihin dito kumpara sa inyo. At least magkaroon kayo ng idea. So interesado kayo sa topic na to, dyan lang kayo, panoorin nyo kami. Nandito kami ngayon sa Winco. Ito isa sa mga pinamimilhan namin. Go-grocery kami ngayon. Pupunta kami ng Winco tsaka ng Costco mamaya. So, sabi ko, since ginagawa ko na nga yung part 2 nung sinabi ko sa inyo, yung cost of living dito sa California versus sa ibang state, magiging part 2 nung vlog natin. Kasi nga, sabi ko nga, ang grocery kasi isa sa mga more expensive na monthly expenses dito. Bukod sa housing. So, sabi ko, ano na lang. Kasi wala rin naman akong idea kung gaano kamahal or kung mas mahal ba talaga yung grocery dito sa California. So titingnan lang namin yung mga basic na mga usually na binibili namin o ginagamit namin sa pag-grocery, at least para ma-compare nung iba kung mga magkano ba talaga yung mga how much nagra-run yung presyo ng mga basic na mga grocery items dito sa California. At least para yung iba na nagbabalak pumunta rito, hindi sila mabigla or magka-idea sila, mapaghandaan nila kung ano ba, ay napakamahal pala ng mga bilihin dito. So, stay tuned lang kayo dun sa ano natin part 2. Ginagawa ko pa eh. Medyo naghahanap pa ako ng ilang volunteer pa para ma-compare natin yung ibang state, yung cost of living. So kung meron sa inyong gusto mag-volunteer, let us know. Pagpasok nyo dito sa Winco, makikita nyo agad itong vegetables saka fruit section. So dito muna tayo sa gulay. So lahat naman tayo guys gumagamit ng tomatoes, Roma. Tipid at malakas kayong kumain ng patatas, pwede rin kayong bumili nito. $1.98 na siya, 5 pounds na siya. Ayan guys. Maganda dito guys, nakakapili kayo. Hindi katulad dun sa ibang tindahan. Bali bagbag na siya. Wala kayong chance mamili. Dito at least makakapili kayo kung ano yung maganda, kung ano yung damot na. Maganda rito, yung mga sili nila, ano din siya, loose. So hindi kayo bibili ng mga nakapackage na. Minsan kasi konti lang kailangan nyo. Minsan isa lang or dalawa lang. At least makakabili kayo ng tingi-tingi. Tsaka mura din. Yan, katulad to jalapeno. 98 cents lang yan per pound yun.
So syempre kung mga tatlo lang kukunin nyo, mura lang. So bali pinakita ko lang sa inyo guys yung mga vegetables tsaka yung mga prutas na usually na binibili namin na ginagamit namin sa pagluluto. Hindi ko naman lahat makukunan kasi napakarami nilang mga vegetables. So yun lang yung mga basic ba. So gusto ko lang ipakita sa inyo. Yun yung mga usually yung sa mga Filipino cooking na ginagamit natin. Tapos guys, hindi naman kasi din lahat ng klase ng gulay available dito sa Winco kasi hindi naman to Asian store. So yung iba, pumupunta kami sa Seafood City, ganyan, or sa ibang Filipino store para mamili ng mga gulay na wala dito. Tulad ng mga okra, minsan kalabasa, ganyan. Wala sila dito niyan, hindi sila available. So siguro bukas may pasok ako. Kapag maaga ako nakauwi, subukan ko dumaan sa Seafood City para check din natin kung magkano yung mga gulay nila doon. Tsaka yung iba mga Filipino items. Para at least ma-compare nyo kung meron mga Filipino store dyan sa inyo. Kung mas mura ba dito or kung mas mahal, di ba? Tsaka curious din akong malaman eh. Kasi yun nga parati nga nila sinasabi, di ba? Mahal ang grocery dito sa California. Ito ginagamit natin minsan sa leche plan o kaya sa champurado, ginagamit din sa sopas. Bumibili kami ng spam sa Costco. Binibili namin doon yung apatan na. Pero kung bibili kayo ng tingi dito, $2.98 siya, almost $3. Sa asukal, yan, yun yung regular na asukal is $3.24 for 4 pounds. So sa mga mahilig mag-bake dyan, katulad ni Aimee, 5 pounds na yan, $2.38. Siyempre kung gusto nyo na may brand, pwede rin kayo dito sa Gold Medal, 5 pounds din siya, $3.48. Konti lang naman yung difference. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga parati nating ginagamit. Kasi hindi ko naman maisa-isa lahat to kasi daan-daan yung mga products nila, no? Baka 1 linggo na hindi pa tayo tapos dito. Mga makukulit. So, gabi naman to mga to, iwanan nyo ako. Guys, ito tayo sa karne. Pork chop. Kayo doon sa mga ramen noodles tulad nito, ano siya, yan, 33 cents kada package. Yan, iba-iba yung flavors niya. Mainip na kayo? Mainip na kami. Ito pala meron silang Asian section dito. Yan, naiinip na oh. Guys, madilim na, 6:30 na ng gabi. Nandito naman kami ngayon sa Costco. Ayun, mga bata makukulit. Okay guys, presyo ng bigas. Ang Kirkland brand, 25 pounds, $13.99. Pero guys, kung gusto niyo yung medyo masarap-sarap, ito medyo mas expensive siya. $32, 50 pounds, jasmine. Yan. Usually ito yung ginagamit namin. Basta guys, pagdating sa bigas, dito kami bumibili parati sa Costco. Feeling ko parang medyo mas mura dito. So yun, it's either yung jasmine or yung homay. O kaya itong regular nila. Pagdating naman sa mantika, ito rin kami bibili sa Costco. Bale, ito yung binibili namin canola oil. $10.79 yan. Yung ganitong klase. Sale? Crush? Discount? Sale lang kasi.
Papakita ko muna sa inyo kung ano yung pinabaon sa akin ni Amy. What? Sandwich na ampalaya. Ang dami namin kasing nakuhang ampalaya noong isang araw. Wala na kami maisip, lahat naluto na namin sa ampalaya. Tapos nakapagpamigay na rin kami sa kapitbahay. Para hindi masayang, makalaman na lang sa tinapay. I could wait for 1,000 years, but it won't do us any good. Napakasarap na ampalaya sandwich. Now I show you when you're... Yan guys, kalalabas ko lang ng trabaho. Kaya tulad ng sinabi ko, yun, punta tayo sa Seafood City guys. Tingnan natin yung mga presyo ng mga Filipino products dito. Let's see kung mas mura ba dito or mas mura dyan sa States niyo. So yun guys, siguro mahaba-haba na yung nating grocery vlog na yun. Baka maboard na kayo. Gusto ko lang linawin sa inyo guys, kaya ako ginagawa tong video na to para matulungan natin yung ibang mga nagtatanong, especially yung mga nurses na may balak na lumipat dito sa California pero nag-aalinlangan sila kasi nga, ayun nga, natatakot sila, mataas ang cost of living. So para matulungan natin sila na makapag-desisyon ng maayos, at least man lang sa grocery man lang, magka-idea sila kung magkano ba talaga yung mga presyuhan dito. So I don't have any idea kung magkano yung mga presyo talaga doon sa ibang states yung grocery nila or sa Canada. Kayo na bahala mag-compare. Sana makatulong to kahit paano para sa mga gusto lumipat to make smart choices and smart decision din kung worth ba na lumipat dito. Though marami pang ibang factors na kailangan nyo i-consider bukod sa grocery. Pero tulad nga na sinabi ko, itong grocery yung isa sa mga most expensive na gastos dito sa cost of living. Pangalawa sa housing. Ayan guys, sana nakatulong to video na to. So abangan nyo na lang yung mga susunod na videos natin. Maraming salamat sa panonood as always. Please paki-like na lang po yung video natin kung na-entertain po kayo or meron kayo natutunan sa video na to. It will be appreciated at maraming salamat at kita-kita na lang po tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Bye! For the good life.